Music kahapon po, June 14, ay nasa gipon ng Philippine Coast Guard o PCG ang 28 crew members ng isang yating sumadsad sa Tubataha Reefs National Park, Palawan. Sinasabing umalis sa Puerto Princesa City ang yate noong June 10 na binubuo ng 14 na divers at 14 na Pinoy crew members. Ang 14 na divers ay ang 9 na American nationals, 3 German nationals at 2 Pinoy. At kaugnay naman po niyan, para mabigyan po tayo ng update sa usaping yan, kasama po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard o PCG, Commodore Noemi Cayabia. Magandang umaga po, Ma'am Noemi. Yes, Ma'am Darlene, good morning at lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Ma'am, magandang balita po yung pagkakasagip ng 28 crew members ng yate. Pero ano po ba ang nangyari, no? Kaya sumadsad po yung kanilang sinasakyan? Well, ang nabanggit po sa atin, no, after we rescued po etong mga pasahero at ilan sa mga crew po netong motor yacht at Philippine Siren, ay nagkaroon daw po o nakaranas po sila ng isang biglang malakas na hangin at sama ng panahon o yung tinatawag po nating squall or subasco. So habang sila po ay nakadaong sa isang anchored buoy na halos sumigit kumulang 7.2 nautical miles northeast ng Tubataha Reef. And then that's the time po na nakatanggap po tayo ng tawag at agad din naman po tayo nagpadala ng ating mga tauhan kasama rin po ang ilang personnel po ng Tubataha Management Office. Bakit daw po sila nasa bahagi ng Tubataha Reef National Park? Ano raw po bang mayroon doon? That is for diving expedition, Ma'am Darlene. Yan po ang naging balita po sa atin. Initially po, umalis sila ng Puerto Princesa noong June 10 and papunta nga po sa area ng Tubataha Reef for diving expedition na nakaranas po siya ng subasco. Kaya doon sa tayo po nakatanggap tayo ng tawag pre-fund for this incident po. Pag mga ganyang klase ba, ma'am, ano ba yung protocol? Kailangan ba ipapaalam sa inyo kapag may mga ganyang insidente or mga dadaan sa mga ganyang bahagi po ng karagatan? Well, una kasi under naman po ng Tubataha Management Office ito, usually meron naman pong permit or clearance po yan. Pero in case na magkakaroon po ng insidente, ang una po talagang gagawin at pinakamagandang gawin po is tawagan po talaga ang Philippine Coast Guard para makapag-respond po tayo. Meron naman pong doktrina ang Philippine Coast Guard, Ma'am Darlene. Ito po yung tinatawag po nating 10:30 doctrine na kung saan itong 10 or 10 minutes ay dapat nakaalis na po ang ating mga maliliit na floating assets at itong 30 is ang 30 minutes para sa mga malalaking barko po natin. So again, mas maganda po yung mabilis na pagbibigay rin po sa amin ng impormasyon sa ganitong insidente para makapag-respond rin po tayo na naaayon. Meron po ba kayo nakikita na possible oil leaks doon po sa sumadsad na MY Philippine Siren 2? Well, una-una, naglagay na rin po tayo, Ma'am Darlene, ng ating oil spill boom, no? Para naman po in case na magkakaroon man ay naka-standby na po and to contain ito mga oil spill na ito. Pero as we speak po, Ma'am Darlene, and based po sa monitoring and assessment po ng barko kahapon o ng yata, ay wala pa naman po tayo nakikita na anumang oil leaks dito sa paligid po ng barko. Sa ibang balita naman po, no, dako naman po ko sa ibang usapin, Ma'am Noemi, no, may impormasyon na po ba doon sa status ng movable platform sa West Philippine Sea? Ma'am Darlene, siguro for that point, I think it's because we have two different spokespersons with regard to the West Philippine Sea, I think it is better to address that question po kay Rear Admiral Tariela po as the appropriate person po. Sige, ito na lang po, ma'am, kasi halos isang linggo pa lamang po yung pasukan sa eskwela, no? Kamusta po yung inyong pagtulong para masiguro po yung kaligtasan po ng mga pasahero? Well, una-una, ang naging direktiba po ng ating commandant at si Admiral Ronnie Hilgavan pagdating naman po sa paglalayag is really to be more strict po, no, sa pagkakandak ng mga pre-departure inspection sa lahat po ng barko na aalis po sa bawat pantalan. So pinapaigting po natin na wala po talagang aalis na barko na kung ang kanyang pasahero ay lagpas po sa itinakdang kapasidad. At since we understand ang Pilipinas po sa inter-island at yung iba ay gumagamit ng ating mga motor bankas, we are in close coordination with the local government units, particularly ito mga estudyante natin na sumasakay po ng mga motorboat. So talagang i-ensure po na sila po ay nakasuot ng life jacket paalis hanggang papunta po sa kanilang patutunguhan. Maraming salamat po, Ma'am Noemi, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Baka bago po namin kayo bitawan, baka may mga gusto po kayong iwang mensahe po sa ating mga tagapakinig.
Yes, ang atin lang pong paalala, lalo na po sa mga babiyahe ngayon ng mga sasakyang pandagat. At kung, again, pumasok na rin po ang habagat season, ang atin po reminder is always check po yung mga weather updates na ibinibigay po sa atin ng Pag-asa. At kung hindi naman po kailangan talaga ang pag-alis sa kanilang mga bahay, mas mabuti po tumimik po muna. At again, ang pagsunod po sa mga lokal na direktiba no, na atin pong Philippine Coast Guard, particularly yung pagsusuot po ng mga life jackets kung sila po ay gagamit ng mga motorboats o yung mga sasakyang maliit po. At again, ang ating pong paalala is palagi po tawagan ang Philippine Coast Guard, maging vigilant po sila. Ang aming pong number, Ma'am Darlene, ay 0966-217-9610 at bukas po yan 24/7. Maraming salamat po, Ma'am Noemi, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga na ito. Yes, maraming salamat po at magandang umaga po. Nakasama natin mga kanyusik, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard o PCG, si Commodore Noemi Cayabyab. So yan na, tandaan po natin yung mga paalala mga kanyusik sa atin ng mga otoridad, lalong-lalo na yung mga babiyahe po no, sa karagatan, maglalayag sa karagatan, sasakay ng mga barko, no, lalo't papasok na po yung habagat season, kaya talagang titingnan yung mga abiso po no, ng mga otoridad bago po kayo talagang sumabak sa inyo pong biyahe. Mas mahalaga mga kanyusik no, yung kaligtasan ninyo, no, yung makarating kayo ng ligtas sa inyong pupuntahan. Kung talagang hindi pinapayagang lumayag dahil masama ang panahon, wag magpumilit no mga kanyusik no, dahil ang po ay mahirap na naabutan kayo ng hindi magandang lagay ng panahon sa karagatan at malagay sa alanganin ang inyong buhay. So yan po, nakasama natin ang spokesperson po ng PCG, Commodore Noemi Cayabyab.